Pakinggan po natin itong mga pinagsasabi nitong supporter ni Quiboloy sa kanyang content. Dito po, ginagaya niya yung isang resource person ni Senator Risa Hontiveros. Tignan po natin yung mga ginawa niyang eksena dito and then mamaya pag-usapan po natin. Ito na po. Yes. Kaya na-dismiss. Kasi ito si Madam Chair. Ulitin natin. Ulitin natin, Madam Chair. Ulitin natin. May sasabihin ako kay Madam Chair. Ay. Wala. Madam Chair. Madam Chair, sabi po kasi nila, kailangan kong mag-testify. Kasi, ang balak niyo po talaga, isiraan po si Pastor. Kaya, napilitan po akong mag-testify. Alam ko naman pong hindi totoo lahat yung sinabi ko doon sa Senate, pero, sabi po kasi, pasensya na po kayo. Pasensya na po talaga kayo. Sabi po kasi, lifetime yung support nyo sa amin. Meron pang pa-condominium. Meron pa kayong pakotse. At 7 figures. Kaya kumagat na lang po ako. Wala po akong choice. Nabaliktad na po yung name kasi nga bumaliktad na rin po yung testimonya ko. Kapag may iyak daw po, mas malaki daw po ang bayad. Kaya, pipilitin ko lang pong umiyak. Ang script ko po, binigay po itong script ko nung malaking ilong. Itago na lang po natin siya sa pangalang Ek-Ek. Ek-Ek. Salamat sa paggawa ng script. Writer ka talaga. Pero hindi ka panipaniwala eh. Kaya ayan tuloy, nabash tuloy ako sa social media. Kagagawan mo to lahat. Kagagawan mo lahat ang paggagawa mo ng script namin. Hindi ko na po kaya ito. Proteksyonan niyo po kami, madam. Grabe po ang pang-abusong ginawa ko dyan sa kingdom. Ako po talagang tunay na ng abuso. Yan pong malaking ilong na yan ang may kagagawa ng lahat ng ito. Siya po ang kumakamang sa lahat sa amin para mag-testify. Tapos siya rin po ang gagawa ng script. Kasi nga po, writer po yan. Yung ilong na tinubuan lang ng muka. Ay, nako. Madam Chair, pasensyahan niyo na po ako at bumaliktad po ako ngayon. Hindi ko na po kaya ang konsensya ko sa ginagawa ko kay Pastor at sa kingdom. Ako po talaga ang may kasalanan. Bakit po ako lumabas? Kasi nga po, kinuan ko yung kuan ko, tapos isinend ko kay kuan. Tapos nung pagkasend ko sa aking kuan na kuan ako, ayan na, nakuan na. Ay, Diyos ko. Ito nalalantag. Ang init pala. Alam mo, yung mga witness dyan, papakahirap kayo, papatakip-takip kayo mukha nyo. Ang hirap pala ng kalagayan ninyo habang nagte-testify kayo. Pawis lahat, Diyos ko. Bakit kailangan nyo pang magtakip-takip? Kailangan nyo namang, pwede naman ninyo i-reveal kung sino kayo, kung totoo talaga yung sinasabi ninyo, di ba? Dumagsatuloy yung comment section. Ano ba sasabi ninyo sa mga patakip-takip nilang mga kapatid? Diyos ko. Di ba? Ayun, nakita po natin na ini-imitate niya, nagdadrama-drama siya, kunwari siya yung isa sa mga resource person ni Senator Risa Hontiveros. So parang pinapakita niya na nagsisisi yung isang resource person, ano? Although alam natin na gawa-gawa lang yan, no? At ginagawa niyang katawa-tawa yung isa sa mga resource person, ano? Sa pamagitan ng pag-imitate, no? And then tila binabaliktad yung mga sinasabi at pinapakita niya na tila bumaliktad na yung isa sa mga resource person, no? Alam natin na ito ay ginagawa nilang kalokohan, no? Ang kagandahan dito sa mga ito, sa mga DDS, sa mga sumusuporta dyan sa kanila, no? Wala silang pakialam sa consequence ng mga ginagawa nila sa social media, no? Careless sila, walang pakialam at hindi nag-iingat, no? Ito lang masasabi ko sa iyo, Ateng. Ituloy mo lang yung ginagawa mo
kapag ikaw ay nakakitaan ng mali or paglabag sa batas sa mga ginagawa mong ganyan, sa pag-i-imitate mo, sa mga kinukuda mo sa social media about sa case na dinidinig, sa Senado, kapag ikaw ay nakakitaan ng paglabag sa batas ng legal team, or mga lawyers ng camp ni Senator Risa, malamang sa malamang ikaw na ang susunod na ipapasubpina. At pag hindi ka rin dumalo, ikaw ay ipapa-aresto din, So sige lang, gawin nyo lang yung ginagawa nyo, na tila minamak nyo, iniinsulto nyo, at ini-imitate nyo, para dungisan, ang imahe ng mga resource person ni Senator Risa. Ituloy nyo lang yan. Magkamali lang kayo dyan, magkaroon lang kayo ng paglabag sa batas, mawa one time, big time kayo. Kayo na ang susunod na ipapasubpina. Kanina sa hearing sa Senado, sa probe dun sa case ni Pastor Apollo Quiboloy, ipinlash na po, ipinlay po yung mga video nito, So, sa madaling salita, nakakarating na po sa kanila, sa atensyon ni Senator Risa, yung mga pinagsasabi nito kay Senator Risa at mga pinagkukuda nito about dun sa kasong dinidinig, Ang lalakas ng loob nila, Ang lilinis pa ng mga yan kung magsalita, puro Bible verses, pero at the same time, puro ad hominem naman at profanity. Kumukuda, Habang kumukuda ng Bible verses, kumukuda ng ad hominem at profanity. Alam nyo, kung hindi kayo sigurado, wag muna kayo magtanggol dahil baka mapahiya kayo, Again, inuulit natin, kung naging maayos ang treatment sa inyo, naging mabait sa inyo at may pinakinabangan kayo, hindi ibig sabihin ni ganun din sa iba, Kaya tuloy yung mga tao, hindi maiwasang magtanong or mag-isip na baka ang mga ito alam din ang totoo, Alam din yung mga kabalastugan, pero dahil meron sila napapakinabangan or may pakinabang sila, kaya ganyan sila, So, yun naman ay speculation lamang, Pero hindi rin nila pwedeng i-invalidate yung mga sinasabi ng mga resource person, ng mga testigo at mga nag-aakusa kay Pastor Quiboloy hanggat hindi nakakapag-desisyon ng korte, Kasi hindi nila pwedeng invalidate yon just because maayos yung treatment sa kanila or maayos yung karanasan nila dun sa kingdom nila, Kaya mahirap po talaga yung ginagawa ng mga ito, Dahil mapapahiya sila dyan kapag ang korte ay nagdesisyon na may guilty, Na totoo ang sinasabi ng mga resource person. So, yun po yung aking reaction dyan. Ito naman, kung makikita niyo yung video na yan, hindi ko po mape-play ang sound dahil may kanta, baka makapiright po tayo. Hindi po ako nagkakamali, Si Nino Bargasay nag-i-interview, if I'm not mistaken, kaboses kasi. Yung mga ini-interview niya, sinasabi na may bayad daw sila, yung iba hindi nakatanggap ng bayad, yung iba ang natanggap lang na bayad ay maliit, hindi sumunod dun sa usapan. Yung mga halagang narinig ko, 1.5, 500, tapos yung iba ang na-receive lang nila 200 or 50 pesos, Tapos may isang jeep na nabayaran, tapos yung isang jeep, ibang grupo hindi nabayaran. Yun po yung maririnig nyo dyan. Iba't ibang lugar yung sinasabi nila na tiga Rizal, tiga Payatas, tiga Bulacan, yun po yung mga narinig ko, So, kung gusto nyo pong marinig tong interview na to, basically, ang context po ay sinasabi na pinangakuan po sila na babayaran kapag sumama sila sa prayer rally, At nababanggit po sa video na yan yung pangalan ni Quiboloy at yun nga pong bayaran, So hindi ko po mape-play sa inyo unfortunately dahil po may kanta. Pero kung gusto niyo pong mapanood yung video, pwede niyo pong tignan dito sa content na ito. Siya po yung nag-post niyan at nasa I think less than 100,000 na po ang nakapanood niyan. Ayan, binilugan ko po yung mismong video dyan sa account na yan. Sa TikTok po yan po. Hindi ko mape-play dito dahil may kanta po. Pero ang narinig ko po ay meron daw hindi nakatanggap ng bayad at pinangakuan sila ng bayad, galing sila sa iba't ibang lugar para umattend ng magpakita ng suporta doon sa prayer rally para kay Pastor Quiboloy. Ayun naman po yung patungkol sa viral video na iyan. Ayon naman po sa balitang ito, binuhay po ng DOJ ang mga kaso laban kay Pastor Quiboloy na nauna nang binasura ng prosecutor sa Davao, na may kinalaman sa mga kasong pang-aabuso, at yung iba-iba pang kaso na isinampa kay Pastor Quiboloy sa Davao na dinismiss ng Davao prosecutor pero ngayon binubuhay po ng DOJ. Ayon po kay DOJ Secretary Remulla, isasalang na po yung mga kaso laban kay Pastor Quiboloy at sa mga kasama niya. Kung hindi pa ako nagkakamali sa pagkakarinig ko, noong 2011 pa po sinampa yung kaso, at according kay Justice Secretary, pinag-aralan po nila at nakita nila na talagang may kailangang panagutan po si Pastor Quiboloy at yung, I think 5 yun, yung nabanggit na mga kasama pa niya, kung hindi po ako nagkakamali. Ang nakakapagtaka lang, nung dinismiss niyan sa Davao, nung dinismiss ng Davao prosecutor, inakit po yan sa DOJ nung nakaraang admin, pero tila natulog po yan sa maraming taon, natulog po yung kasong yan at hindi po yata inaksyonan ng DOJ nung nakaraang admin. Yun po yung pagkakaalam ko ay may biraw, Kasi kung inaksyonan yan, bakit ngayon binubuhay at bakit isasalang ulit ng DOJ ngayon sa kasalukuyang administrasyon? Hindi po ba? Sa pagkakadinig ko po sa balitang ito, naglabas na po
ang Department of Justice ng ILBO or Immigration Lookout Bulletin. At kasabay niyan, inaasikaso din po nila yung PHDO or Precautionary Hold Departure Order kasabay ng pagsasampa ng mga kaso sa Davao City at sa Pasig City. Yun po yung pagkakaintindi ko sa balita. Yung mga Hold Departure Order na yon at saka mga Immigration Bulletin Lookout Order, I think para hindi po makalabas ng bansa si Pastor Quiboloy. Kaya po nila ginagawa yon. At ito po yung matindi na I think na dapat gawin talaga ng DOJ is yung, sabi dyan sa balita, hihilingin din ng DOJ na ilipat sa Manila ang pagdinig sa mga kasong isasampa kay Pastor Quiboloy. Ang sabi ni DOJ Secretary, non-verbatim, mahirap magsampa ng kaso sa isang lugar kung malakas po ang kapangyarihan ng mga taong mababangga or tatamaan. Tama naman po siya. And yung pinaka-latest nga kanina, hindi po dumalo sa probe ng Senate si Pastor Quiboloy kahit sinupina na siya. Di ang kasunod na niyan, ito po, ipinapa-aresto na po ni Senator Risa Ontiveros. So, ito sila ate, ang daming sinasabi sa social media. Confident sila na confident, pero hindi sumasang-ayon sa kagustuhan nila yung mga nangyayari, yung mga development, Yung mga sunod-sunod na pangyayari patungkol sa case ni Pastor Quiboloy ay hindi pabor sa kanila. Sa kabila ng mga pagtatanggol nila at mga kinukuda nila sa social media. Baliwala po yun. Dahil ang development, ang mga nangyayari ay hindi pabor sa kanila. Bagkos, pabor po dun sa mga sinasabing biktima at nagrereklamo against Pastor Quiboloy. So kung ako sa kanila, magmamatsyag ako at titignan ko kung anong magiging resulta ng desisyon ng korte. Dahil baka mapahiya po talaga sila, Yung todo tanggol sila, hindi pa nga nila nakikita yung desisyon ng korte. Kagaya nung nangyari kay Senator De Lima. Yung mga DDS, todo yurak sa pagkatao ni Senator De Lima. Pero anong nangyari? Senator De Lima emerged victorious dun sa dalawang kaso na isinampa, And yung natitirang kaso, mukhang mananalo din siya. Yan yung hirap sa mga DDS, kuda ng kuda, overconfident, pero hindi mo na nila inaalam talaga ang totoo. Hanggang sa napapahiya na lang sila, Confident kapag may gantong statement yung idol nila, tapos yung idol nila biglang babawi, biglang magbabackpedal. Kaya pati sila napapahiya, Kayo mga kababayan, ano pong masasabi niyo dito? Comment down below. At huwag niyo pong kalimutang i-like ang video. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.